And for today's van life and camping episode, kasama ang pamilya ng aking kaibigan na si John Engero, pupunta naman tayo ngayon ng Norsagaray. Camping para i-celebrate ang Father's Day. Ang mga tatay, sabihin na natin, mahilig magtago ng ano yun eh, ng emosyon, ng nararamdaman. Siyempre, hindi tayo basta-basta nagpapakita ng kahinaan. Paminsan-minsan, kailangan din. Kailangan. Oo. Hindi naman kabawasan sa pagiging tatay o pagiging lalaki yung iiyak mo rin. May time na umiiyak ka? Siyempre naman. Ha? Alam niyo? Alam niyo yung mga pinagdadaanan ng daddy niya? Nakakaramdam niya. Hindi ko ba pinapakita na nature na ano, ng tatay? Pero ba't parang naiiyak ka? Pinipigilan mo lang. Naiiyak ka ba? Hindi bro, pawisan bro kasi napakainit nung iniihaw ko. Hindi nga, totoo. Parang naiiyak ka. Usapang tatay tayo ngayon mga first timers. Yan ang dapat yung abangan. And since Father's Day special itong episode natin, hayaan niyo muna ako magpakilala ulit sa inyo. Ako si Maclean Amogis, sa totoong buhay, na mas kilala na bilang si Boy First Time ngayon o Boy P. Kung meron mang magandang nangyari sa buhay ko, sa pagkatao ko, ay yun yung maging ama. Ama ng dalawa. Ito si Hana, ang bunso kong anak, na busy rin tulad ng daddy niya. Lahat ng oras binibigay para sa pag-aaral niya. Kasama ko siya dito sa Pilipinas. At ito naman si Zach, ang panganay kong anak. Ang anak ko na hindi ko na nakakasama dahil nakabase na sa Canada. Tutok din siya sa pag-aaral tulad ni Hana. Kasabay na pagiging atleta niya sa go-kart na lumalaban sa iba't ibang kompetisyon kasama ang kanyang bagong pamilya. Sila ang mga inspirasyon ko para magsipag pa at abutin ang mga pangarap sa buhay. Hindi nyo man makita kasama ko sila madalas, sila ang laman ng puso't isipan ko, saan man ako magpunta. Ang episode na to ay inaalay ko sa lahat ng mga tatay. Mga tatay na nagpapakatatay. Kakaibang minivan, no? Bakit parang may mga nagsusulputan na mga ibang itsura na ng mga minivans ngayon? And welcome back to another van life and camping episode. Siyempre, playlist mo nakatugtog ngayon. Excited ka na? Camping with Daddy, let's go! At magka-camping nga tayo kasama ang anak kong si Hana. Bili muna tayo anak ng mainom natin, baon. Hello guys, it's your vlog. What's up? So, comment down below, guys. Saan yung ba inumin natin? There you go. Kuha ka na. Tigdalawa tayo eh. Ito, gusto mo ito? Tommy. One more. Yan. Uy, gagawan kita ng bonfire kung gusto mo. Welcome to Norsagaray. 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 Kompleto na tayo sa mga bawal natin pagkain. May pang dinner na tayo, may pang breakfast, may pang merienda. Kulang na lang natin ay yung gulay ni Daddy. Sana meron. Sana meron. Sana meron. Mga Gen Z ngayon, no? Hindi na ako makarelate talaga. Ano ba kami? Millennial. Millennial pala. Papayag ba naman ako walang gulay? Okay, let's go. Buti na lang merong nabilan ng talong dito. Pwede na yung talong. Yung lugar natin na pagkakampingan ngayon mga first timers ay ano to, dating Bacas River dito sa Norsagaray, Bulacan. Mga lugar to dati na pinupuntahan ko pa noon nung tayo ay mahilig pa magbike. Pero nitong taon,
ay binisita ko na to, nasa vlog ko na to. Ngayon babalikan lang natin para mag-camping tayo dito. So dito na tayo. Ang tanong ko, nandito na ba sila? The Hideaway Campsite. Literal na hideaway nga talaga. Talagang malayo eh, hideaway. Kaliblib-libliban talaga siya. Liblib ng North Salaray. Ayan, yung sila tito mo! Ayan sila tito John mo. Ayun o. At makakasama nga natin ngayon si John Engero. Kasama ang pamilya niya. Oh, ang kararating lang nila. What's up? Sabay-sabay lang tayo. Nagkataon, no? Nagkasabay. Register. Kailangan mag-register. Oh, sige bro. Hanap lang tayo ng spot mga first timers ha, kung saan tayo pa pwede. Oh, saktong-saktong may nag-iyaw dito, makikihingi tayo. Netoy! Isip tayo bro kung doon ba banda or dito. Dalawang blue na minivan. Dito bro oh. Saan ba ako pumesto dati? Doon pala ako pumesto dati. Okay sana dito sa tabing ilog din mismo eh. May nagbibideo okay pero okay lang. Sana wala na yan mamayang gabi. Bro! Video kayan tayo dito. Yung nagbibideo ka na yan, hindi yan dito sa campsite. Nasa katabi yan. Okay. So makikisakay muna tayo. Pumasok na ako at lahat. Hindi pa tayo nagbabayad. Si Boy P lang gumagawa ng gano'n. Balik tayo doon sa entrance. Gumayad tayo. Kaya pa wala sinundan mo ko. Tay, sorry tayo ha. Pumasok ako na hindi pa ako nagbabayad. Dito tayo mag-register. At ano pala, magbabayad. Okay na. It's official. Registered na. At paid na. Sasakay ba ako ulit sa'yo? Wow. Boba. Hi guys! So, andito na kami. Dito naman to ni Daddy. Andito na kami sa Norsagaray, pero hindi ko alam kung nasan si Daddy. Pero andun po. Ayun siya! Doon pala sa entrance natin. Saka kami yung binayaran na rin doon. May kasama na pala yung mga first timers na, na life vest. So, sakto sa kay Hana na kung magliligo siya dyan, pag life vest natin. Hindi ba tataas ang tubig ngayon? Kasi nga, ulan. Di ba paano yun? Malakas ang ulan. Safe tayo? Sige. Maraming salamat bro ha. Nag-enjoy ako sa pagsakay sa motor. Ngayon lang ako nakasakay ng motor. Nag-vlog ka? Yeah. Gusto mo mag-vlog ulit? Comment down below guys. O sige, nasama mo doon si Ate Pink. Videoan mo na si Daddy. May nakuha na spot si Tito John. At nakahanap na nga kami ng spot. Sarap na merong cameraman, no? My camera girl right there. Mamaya mag-vlog ako guys. O sige. At sinimulan na nga namin ang pagsiset up. Napabili po ako ng 8. Lumpiang gulay. Gulay po. Opo, gulay. Kaya habang nagsiset up tayo dito, doon pa ang gulay muna tayo. Dahil tatay mo may sa gulay. Dapat kumakain ka rin. Bro, meron tayo dito ng ano. Uy! Sarap niyan! O, ito. Solid oh. Lumpiang gulay. Mami oh. Gulay muna tayo habang nagsiset up. Ay, ano nga pala to? Meet the Engero fam. Enfam. Sharing the blessing. Sharing. Ito ay niregalo sa akin. Yun oh. Ang isang kaibigan. Ngayon, niregalo ko sa'yo. Dalawa kasi ito, dalawa. Nice. Parang repellent siya for ng tent mo. Or in time kapag alam mo na medyo bumabasa-basa. Ayan. Pwede mo siyang spray lang. Okay. Yung ginagamit mo dito? Hindi pa. Shoutout sa kaibigan natin si Carl C. Maraming salamat sa regalo mo. Dalawa to na regalo ko na kay John yung isa. Ha? Meron din kayo? Ano? Ampam. Para ampam naman. Pwede oh, ampam. Yan si Hana. Hindi yan sanay sa outdoors. Sana makatulog siya ng maayos mamaya kasi nga taong kwarto yan eh. Upo ka muna dyan na. Mag-relax ka lang muna dyan. Tayo magluto para sa kanya ngayon. Kumbaga, since na Father's Day special naman ito at kasama natin sila John Engero, si Bro John, ay kasama din yung family niya. So parang pina-special na Father's Day. Kaya ako magluluto ng lahat. Pagsisilbihan ko yung anak ko ngayon dito sa ngayong nagka-camping tayo kasi hindi ko nga siya palagi kasama. Bawi-bawi din pag may time. Wala ba kayo napapansin? The roof tent is back. Ang mga biyahe natin ngayon more on Kapatagan na naman. Binalik ko na siya. Kasi hindi ko rin matiis ba na wala yung
roof tent natin. Parang may kulang kay Watod kapag wala siya. Minin, di ba? Tumitili pa yung nagbibidyo ko eh. Bigay mo na yan, basta alas 9, tigil na ha. Okay mga first timers, bago tayo magluto ng hapunan natin, meron muna akong i-unbox kasi nung isang linggo, nung nasa biyahe tayo papuntang, yung nasa biyahe tayo na nasa, saan ba tayo nun? Nasa Pangasinan, dumating yung box na to sa bahay. I-unbox muna natin. Malaki pa rin siya, pero hindi siya kasing laki nung ginagamit natin. Ibig sabihin, mas magaan siya kaysa doon. So makakalas tayo ng bigat. Malamang ito na yung gagamitin natin sa bawat biyahe. Kasi, di ba sabi ko dati, may mga power stations tayo na Blue Yeti. May mga maliliit, may sobrang laki. Pag maliit, kinukulang. Kapag sobrang laki naman. Parang sabi ko, kailangan ko ng gitna. Nagpadala yung Blue Yeti sa atin ng paggitna natin. So, ito yung AC180. Baliktad pa pala to. Sa atin. Kasama na natin yan ng mahabang panahon, more than 3 years na. Blue Yeti na yung ginagamit natin. Box sa loob ng box. Alright. AC180 portable power station, Blue Yeti. Manual na hindi ko binabasa. Charger, mga power cables, DC cable, solar charging, ang sasakyan. Mas mabilis siya buhatin ngayon. Parang lang siyang pinaliit talaga nung natin, AC200 Max natin. Yung AC200 Max natin is nasa 2,400 watts. Itong AC180 is 1,800. Na less lang siya ng 600 watts. Pero hindi ko naman agad-agad naubos yun at continuous naman yung ating pag-charge ng power station natin dito sa Charger 1. Malaki pa rin yung capacity ng electricity na pwede nating i-store dito. Parang mini AC200 Max. On natin. Ang pinagkaibahan lang niya, yung mas malaki dito is touchscreen. Ngayon, hindi na. Pero mas nag-level up yung display ba niya. DC switch, AC switch, tapos may mga saksakan dito ng mga regular appliance, USB ports, Type-C. Ganun lang, very basic charger para sa iPhone. So ito ay gagamitin ko muna mga first timers, and then kung ano yung experience ko dito sa bagong AC180 natin is doon ko explain sa mga susunod na vlog. Gagamitin ko muna kasi wala talaga kaming kuryente dito. At ang kanyang initial charge is 56%. Ikaw ba ay naiinip? Hindi. Ganito talaga nakamundo sa camping. Masyado lang siya talagang laid back. Yung parang hindi lahat ng kilos, hindi lahat ng galaw ng tao nagmamadali. Alam ko sanay ka sa busy ka. Marami kang ginagawa pero masasanay rin ikaw. Okay? Noodles? Yeah. Gusto mo? Noodles na tayo. Sige. Sabi ko na nga ba, nagugutom ka eh. Kanina pa yun. Huwag kang mag-alala. Out. Ako ang magluluto para sa'yo ngayon. Kasi hindi ko naman laging ginagawa yung ganito para sa'yo eh. Ay, hindi pala. Meron pala ako ditong isang lutuan na bago. Naregalo sa akin ni Bro Jamie. Na-score niya ito sa Miners Hub. Meron kasi isa kaming page na lagi naming inaabangan na nag-post ng mga second hand na mga gamit na pang-camping. So, sa madaling salita, hindi tayo mapalad na laging nakakauna mag-mine. Mabibili sila. Si High Camp J at saka si Mountain Junkie ang magaling talaga sa pagmamine. So, nagustuhan ko to kaso naunahan niya ako. Ang ginawa niya, binigay niya sa akin, naregalo niya sa akin. Maraming salamat sa iyo, Bro Jamie. Gagamitin ko na 2 lutuan. Kinorder ako. Paano kang kinorder? Yung talagang, yung wala kang magagawa kundi mag-check out. Ah, talaga? Ito, isang araw lang yun, dumating agad. Nagkaubusan na ng barya dun Wala na, mananahimik na rin mga nagbibideo ko Nagkaubusan ng 5 piso. Kailangan ko na magluto ng kanin kaya kailangan ko na rin i-set up ang Blue Yeti. Dito ko pa rin siya ilalagay kung saan natin nilalagay yung ating isang power station. Ang liit lang talaga niya 1,800 watts. Tatago ko muna to at ang ipapalit natin ay itong mismong power cable niya. Ikabit din rekta dito sa ating Charger 1. Mamaya susubukan natin paandar yung sasakyan kung gagana ba siya gamit ang Charger 1, pero sigurado naman yung gagana, pero gusto ko lang makita. Okay?
paanda rin yung sasakyan. From the charger 1, papunta sa kanya, yan, charging na siya. Paandarin ko muna yung sasakyan na kahit mga 30 minutes lang para madagdagan niyo yung kuryente. So, ayan muna ang setup natin ngayon. Yan lang muna ang gagawin natin. Tapos sa susunod na mga vlogs na natin, pag-usapan kung ano yung experience ko dyan. Sa bago pinadala sa atin ng Bluetti Southeast Asia na Bluetti AC180. Ayos! Natututo na magluto ah. Marunong ako magluto. Wala, may bibigay ako sa'yo bro. Speaker. Sa akin, sticker. Bago ko pasalamatan yung isa ko pang kaibigan na nagbigay din ng regalo sa akin. Regalo ng dalawa nating kaibigan from Baguio City. Nice. From Mountain Junkie and Ah. High Camp J. Napanood ko sila sa sa mga Baguio episodes. So ibig sabihin nun, pupunta ka ng Baguio. Lahat naman tayo gustong pumunta ng Baguio pag may pagkakataon. So, pwede ko silang puntahan doon. Oo naman. Yun. Sasamahan ka nila mag-camping. Si Mountain Junkie tsaka si High Camp J. Oo, mga Kamusta hardcore mga naman sir? yan. Oo, nakita ko nga yung mga sasakyan eh. Saka mga gamit nila. Oo And speaking of mga gamit bro, Mhm. kaya gusto ko naman magpasalamat muna kay Bro G, kay Mountain Junkie. Kasi kanina nag-thank you na ako kay Bro Jamie ng kay High Camp J. Kasi nga doon sa regalo na lutuan, tapos si Mountain Junkie, naregaluhan ako ng, actually hindi niya ginagamit. Pansin niyo ba mga first timers, hindi ako gumagamit ng mga niregalo sa akin na mga camping gear. Okay. Kasi meron talaga akong binubuo na meron din. Alam na ba nila? Sasabihin ko pa lang Sabihin ngayon. mo pa lang. Gumagawa ako ng parang, ano sabi mo kanina? Mini museum. Parang mini museum na isang kwarto sa Alitatap Base Camp na lahat-lahat ng mga gamit ng pang-camping ko nandun. Oo. At andun na rin yung mga ibang mga camping na mga equipment. Teka lang, ilalagay mo doon pero gagamitin mo pa rin pag kailangan mo. Dadampot ako kung kailan ko, Ganun pero lang. yung mga personal ko ha, pero yung mga regalo, for example, ganito. Ah. Ito nasa museum din niya. Parang ganun tawagin ko, baga Oo. storage room niya. Hindi ko siya gagamitin. Gagawin ko siyang parang paraphernalia. Okay. Na ito galing to kay Mountain Junkie, ito. So lahat-lahat ng mga natanggap ko. Oh, ang dami na nun. Oo. Nakapanood ko yun, yung mga kung ano-anong gamit. Oh. Ay, sa mga ibang campers din na nakasabay namin, may mga naregalo din ako. I-keep nyo rin na, parang souvenir natin yung sa isa't isa ba. So ito, itatago ko lang to na galing kay Mountain Junkie. Tapos ito rin, binigyan niya ako ng kutsilyo. So, kakaibang kutsilyo. Alam mo kung para saan to? Para saan yun? Para sa mga nagbibidyo kay. Kasi iba yung hugis niya, di ba? Pero alam mo ba, yung shape na yan, pat talaga dyan. Alam mo bakit? Bakit? Pag hindi seryoso ha, kung sa halimbawa sa fight, sa... Ako naman may sinugod tayo ng bear. Halimbawa ganun. Huwag lang sa tao, sa bear. Sa bear. Pag pinasok mo kasi to, itong hook, Oo. kukunin yung internal organ palabas. Parang sima sa parang sima sa isda. sa isda, 'di ba? Na hindi na sila makaalis. Oo. Yun yan. Tsaka tignan niyo yung yung mismong bakal. Meron siya may Engraving. mga engraved na mga hugis-hugis dun. Parang handmade, no? Oo. So maganda. So ito ay to. Pasok to sa museum. Bisitahin mo sila, bro. Oh, bro. Mag-enjoy ka sa mga yan. Thank you Mountain Junkie and High Camp J. Pag pumunta ako ng Baguio, kita-kits tayo diyan. Yeah. Sama ko yung family ko, siyempre. Magluto kang kape, di ba? Magluto ang kape. Rainy camping in a rainy season. Nakapag-set up na sila. Okay, update sa ating Bluetti AC180. Ginagamit ko na ngayon pang charging ng mga ilaw. 1, 2, 3, 4. Ito yung pinakamalakas na ilaw na meron ako. Naglagay din ako ng extension dito kasi magluluto tayo ng kanin sa rice cooker. So sabay-sabay lahat yan. Mamaya dadagdagan ko pa yan. Sasaksakan ko lahat yan. Magluto lang muna ako ng kanin. Tapos natitira sa kanya ngayon 54%. Sa 54%, eto na lang siya bro, ayan, 2 hours left sa ganitong karaming load at Okay. 54%. So kung ganito karaming load at 100% yan, mga 4 ang minimum. Parang sa atin ngayon bro, parang no worries na tayo na baka maubusan tayo ng ganyan kasi nga naka-charger 1 tayo. Charger 1, solid yan. Katulad yan, maaraw, walang ngayon, maulan. So di mo magagamit to. Yun, Charger 1. Naka-on ba yung charger 1 mo?
Ay, oo nga pala. hindi, Patay makina, hindi ko napatay. Pero maganda sa Charger 1, kahit hindi mo siya mapatay, tas naka-off yung makina, hindi hindi madadamage yung battery mo kasi kusa siyang Nagsa-stop. stop. Diba? Testing ko yun. Tapos nakalagay din naman, kinlaim din naman nila na gano'n. At totoo naman. Kaya safe yung battery. Kaya yung ibang nagko-comment na, ay ano yan, delikado battery mo dyan. Hindi totoo. Namamatay siya. Although may bukas na LED, indicator lang na naka-on kasi yung switch. Pero ang totoo, wala na siyang kinukuhang kuryente sa baterya mo. Kapag naka-off yung makina. Bakit alam ni Bro John ang sinasabi niya? Kasi si Watod at saka si Netoy ay naka... Bluetooth Charger 1. Yan. Number 1. Ulit yan. Ganda niya. Padilim naman sisimulan na namin yung pagluluto. Yung talong, kahit na medyo maulan, pagtsatsagaan kong ihawin yun. Nababaliw ako dun sa, yung talong na iniihaw, tapos lalagay ng sibuyas, minta. Ay, wala tayong itlog na maalat. Meron ka brong yung butane na Yung torch. Oo. Kalimutan ko yung ganun ko. Hindi, pero pwede nating sindihan yan. Sindihan mo. Huling na siya. Okay. Thanks, Engfam. Pag ganito pala to. Kung wala tayong torch, maglalagay lang tayo dito. Ngayon ko lang natutunan to. Maraming salamat talaga. Yan. Tapos, saan natin sindihan? Oh! Saan ko ba nakita yan? Sa matatanda. Sa mga mag-iisaw. Ah! Di ba, may kalan sila. Lagay na nila Okay. ulit. Lagay nila sa isawan nila. Meron tayong bago na pag-aralan. Tapos, saka natin sila ilipat dun sa Pag bumaga na, edi saka natin ilipat doon. Hey! promote mo na rin yung mo. Kaya ng Gujudok yan. Ano pangalan niya? Gujudok? Gujudok. Gujudok. Sinerch ko at saan galing yung brand name na Gujudok. Ay ibig sabihin pala noon, good job, do it quickly. Gujudok? Gujudok. Kaya, pagtandaan. Weird. Mahiwagang talong. Yan, tinaman. Naalala ko bro yung una nating camping bro na may ganyan ka, no? Sira na yun, iba na to. Ito pang ganito na talaga. Grabe nagpa-fog yung lugar natin. Bulacan to. Maganda yung spot ng pang car camping nila. Kaso syempre, dahil nga parang resort siya may ilog pag araw, madaming tao, medyo maingay. Pero buti na lang, pag gabi na, ayun na, tahimik na. Tahimik na ang kapaligiran. Fairness, ang ganda. Yung talong kong iniihaw. Ang bango. Na, kamusta ka dyan? Chicks na chicks ka dyan ha? Hindi ka kumikilos ha? Bebot na bebot ha? Kung tsuhin, mga tsuhin na lang. Bebot, chick, Pag nagka-boyfriend to, sipagan nyo. high maintenance. High maintenance eh. Bro, Happy Father's Day. Happy Father's Day din sa'yo bro. Bayani ka. Bayani ka rin. Bayani tayo. Mga lahat ng mga tatay na na nagpupursige at nagsusumikap para sa mga pamilya. Maibigay yung mga pangailangan, protektahan sila. Tama. Alam ko ginagawa mo rin yun bro. Isa ka rin sa tinitingala ko bilang isang family man. Oo. Nanonood ako ng vlogs mo bro sa malaki na. Oo. Ayan. Tinitingala. Ikaw din bro, titingala rin kita eh. Titingala rin kita. Tama yun. Magtingalaan tayong dalawa. Biro lang naman yun pero ang totoo, syempre pareho tayong ama. Alam natin yung pakiramdam ng nagtataguyod ng mga anak. Kaya Happy Father's Day sa'yo. Happy Father's Day din sa'yo. Sa lahat ng first timers na tatay, saan man sulok ng mundo, mabuhay kayong lahat. At syempre bro, yung mga nanay na nagpapaka-tatay. Oo. Mga Kasama single po moms kayo doon. dun. Oo. Yung mga isa na lang sila nagtataguyod. No? Yung ayaw na sumumbok ulit magmahal.
Kasi ang dami ng pinagdaan ng kasakitan sa... Pinaiyak mo pa, batiin mo na lang. Oh, binabati ko po lahat. Binabati po namin dalawa ni John. Yung lahat po ng mga single moms dyan na tinataguyod lahat ng mga anak nila. Gumaganap ng ng tungkulin ng ama. Ama. Na syempre, imbis na may partner sila o may asawa, hindi na. Kasi dalang-dala na nga. Kasi ilang beses na naloko. Parang... Tapos, hindi pa nadadala. Pero yung mga dala na dyan, ano yan, hindi, joke lang. Huwag niyo, baka i-bash niyo ako eh. Hindi, yun, saludo rin, hindi lang sa mga magulang, sa mga tatay, na tinataguyod yung pamilya. Kasi, special na araw to sa ating mga bro. Kasi, ang mga tatay, sabihin na natin, mahilig magtago ng ano yun eh. Ng emosyon, ng nararamdaman. Siyempre, hindi tayo basta-basta nagpapakita ng kahinaan. Hindi po pwede. Kailangan ang imahe natin sa pamilya matibay, malakas. Kaya ayun, shout out sa lahat ng mga tatay na nagpapakatatay at ginagawa ang lahat para mai-provide at maitaguyod ang mga pamilya. Siyempre yung mga tatay na na hindi basta-basta naglalabas ng kahinaan, hindi basta-basta nagpapakita ng weakness. Paminsan-minsan kailangan din. Kailangan. Oo, hindi naman kabawasan sa pagiging tatay o pagiging lalaki yung iiyak mo rin. May time na umiiyak ka? Siyempre naman. Pero ikaw lang... Hindi naman ako naniniwala na mababawasan yung pagiging lalaki, pagiging tatay pag umiyak ka. Pag kailangan mo na, minsan kasi yun yung makakapagpaluwag ng dibdib mo. Diba? Kapag naiiyak mo, tapos pag naiiyak mo na, okay na ulit. Matibay, matikas na tatay na ulit. Ayun, walang problema doon, okay lang yun. Pwede pa minsan-minsan maglabas ng kahinaan. Kahinaan. Okay lang yun. Ang pag-iyak ay hindi simbolo ng kahinaan. Tama. Actually, minsan nga, ang pag-iyak ay simbolo pa na kaya mong ipakita pala yung ganong side mo. Katapangan yun. Ayun. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Thank you, bro. Ako dati bro, iyakin ako. Ngayon hindi na ako makaiyak. Bakit? Hindi ko alam, pero naiiyak pa rin ako. Ano ba talaga? Naiiyak ka ba o hindi? Pag hindi ako naiiyak ako kasi hindi ako makaiyak. Naiiyak ako eh. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. O sige, elaborate mo. In simple words. Hindi. Actually, malabo talaga yung sinasabi ko. Yung naiiyak ako kasi hindi ako maiyak. Ako bro, halata naman yung lahat yan na talagang ako, malambot yung puso ko. Especially pag usapang pamilya na, usapang anak. Ako, aminado akong matigas ulo ko eh. Oo. Matigas ang damdamin ko. Ang tanging nagpapalambot ng puso ko at ng damdamin ko, basag na basag ako kapag ang usapan ay pamilya na. Tama. Lalo na kapag sa mga anak. Yun talaga. Yung tipong bilang tatay, gagawin mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Gagawin mo mga bagay na hindi mo kayang i-provide. Gagawa ka ng paraan para ma-provide mo yun sa pamilya mo. Tama. Ganun yung puso ng bilang isang tatay. Puso ng mga tatay. Provider nga tayo. Diba? Totoo yun. Kahit anong mangyari, kailangan natin mag-provide sa pamilya natin. So kailangan natin maging malakas. Pero sabi nga ni Bro John, hindi kailangan itago natin yung kahinaan natin. May time na nahirapan tayo, iiyak natin. Walang problema dun. At least nakakaiyak tayo, di ba? Good news yun. Kasi kapag hindi na tayo umiiyak, ibig sabihin nun, wala nang lumalabas sa luha natin. Dehydrated na tayo. pero ba't parang naiiyak ka? Pinipigilan mo lang. Naiiyak ka ba? Hindi bro, pauwis yan bro kasi napakainit nung iniihaw ko. Hindi nga, totoo. Parang naiiyak ka. Hindi ako naiiyak. Ayan na yun. Iiyak na yan. Hindi ako naiiyak. Iiyak na yan. Konting tiis. Iiyak na yan. Hindi ako naiiyak. Konting tiis. Hindi. Siyempre mga pag-iyak-iyak na yan, minsan tinatago na lang natin. Pwede naman. Sinasabi natin, andyan yung wife mo. Ayan, nakikita mo na ngayon, umiiyak si John! Uy, hindi. Nakikita naman yan pag umiiyak ako. Pero sa anak ko, alam mo ba kung umiiyak ako? Yeah. Alam niya. Alam niya yung mga pinagdadaanan ng daddy niya. Nakakaramdam niya. Pero hindi ako hindi ko ba pinapakita na nature na ng tatay. Kailangan makitang malakas ka. Sa video, syempre, nakikita nila masayahin, gano'n lang. Pero pagdating kasi sa pamilya, no? Oo, ganun.
Papakita mo na malakas ka. Pero sa totoo, hirap kaya. Happy Father's Day sa lahat-lahat ng mga tatay. Sa mga nanay na nagpapakatatay. Peace bomb sa inyo lahat. Peace bomb mo. Peace bomb din. Bigyan mo nga pintang cinematic shot yung daddy. Bibigyan ka na ng task. Baka mahulog ka na. Palamigin mo. Train ko na si Pink. Tapos balikan mo na. Ha? Kung kanina sinabi ko na lahat, ako na ang gagawa. Ako na magluluto para kay Hana. Binabawi ko na. Kailangan pala niya matuto. Dahil pagdating ng panahon, isa ito sa mga magiging responsibilidad niya. Para ma-enjoy mo naman yung camping. Saka magano? Kinakamayan ako. Ay, kinikamay. O palamigin mo muna. Please. O yan, pwede mo. Dadating at dadating ang panahon na magkakaroon siya ng malaking responsibilidad. Kaya habang bata pa siya, aalalahin ko siya. Koreano? Punta ng Japanese. Pati pagsusulat. Tapos gusto na kaming iwanan. Gusto na punta ng Japan. Hindi Japan Yuki. At dadating din ang panahon na mayroon nang hihingi ng kamay niya sa akin. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko. Palagi akong nasa likod niya. Dream, little darling, you're safe in my arms. I'll hold you tight. Dream, dream, little angel. Tomorrow's a new day. You're safe with me. Dream, darling, dream. Dream, darling, dream. Dream, darling, dream. Dream, darling, dream. Kain na tayo. Bro, meron akong ano sa'yo. Tanong. Sige. Anong tawag mo sa maliit na kutsara? Kutsarita yan. Kutsarita. Oh. Ano ang tawag mo sa maliit na tinidor? Walang nagjo-joke ng ganito. Ako lang to. Ngayon ko lang bibitawan to. Talaga? Oo. Anong tawag mo sa maliit na tinidor? Alam mo? Sa mga nakakaalam, huwag sasabihin. Alam mo? Alam ko matatalino na lahat dito. Oh, game. Seryoso, hindi ko alam ang tawag sa maliit na tinidor. Ano ang tawag sa maliit na tinidor? Ang tawag sa maliit na tinidor ay... Ha? Ano? Tiny door. Wala na, guys. Wala na, inulan na tayo. Baha na, oh. Heavy camping in solo rain. De, Ah, maliligo ba tayo? bago matulog. Kaya, Maliligo tayo na para presko tayo. Malamig pero iba pa rin pag naligo tayo bago matulog. Akala ko dati, first time ni Hana, first time naming magka-camp ngayon na magkasabay. Pangalawang beses na pala ito nakamag. Yeah. Una sa Bataan, pangalawang ngayon. Akala ko ngayon yung first time nating mag-camping mag-ama eh. Sila naman pala. Sila John at yung kanyang family, yung Engfam. Kasi nga, Ingera family, Engfam namin tawagin. Tulog na. Hindi na kami nakapagpaalamanan na mag-good night sa isa't isa. Kasi nga malakas yung ulan. Kanya-kanya na kaming ligo. Kanya-kanya nang pasok sa mga tent. Sa van, ganyan. Wala nang good night pero merong good morning yan bukas. Sa good morning lang kami magbabatian. Anong oras sa phone mo? 10:53. Alas 10 na pala. 10:30 na. Anong masasabi mo sa camping natin ngayon? Nangangalahati pa lang tayo kasi meron pa tayong bukas. Mag-swimming ka pa bukas sa ilog. Anong experience mo ngayon na pagdating natin hanggang gabi? Anong naging anong
Anong reaction mo? Anong ano mo? Mas better yung experience ngayon kaysa nung una. Kasi nung una, di naman umulan. Kaso, mainit. Kaya Mas gusto mo yung umuulan na mag-camping yeah, na ganito? medyo mahangin. At Hindi malamig katulad din, nung oh. una. So, mas Malagkit. Yeah. Yan, mas ma-enjoy mo ngayon ang tulog mo kasi nga malamig ang panahon. So, ayun naman, naka-ready naman na dito. May mga kumot naman yan. Kompleto naman siya sa mga damit niya. At kung ano-ano mga panlaban niya sa lamig at kung ano pa. So, paano? Magpapahinga na kaming mag-ama mga first timers ha. Ituloy natin ang kwento natin bukas. Enjoy na lang namin yung panahon na itong umuulan at malamig. Magkita tayo bukas ng umaga. Okay? Sige na, magpahinga na o papatuyo mo pa yung damit buhok mo. Yeah. Sige, tuloy mo lang yan. Good night na muna sa inyo mga first timers. Bye. Good night. Magdamag na hindi tumigil ang ulan. At si Hana, masarap ang tulog. Hindi tayo tinigilan ng ulan. Isang basa lahat. Ano talaga, rainy season na talaga. Medyo hassle siya, pero ito yung gusto kong panahon. Yan, worky. Gusto ko to eh. Aga-aga nililinis. Hindi pa na-contento ng paglilinis kagabi bago matulog dito. Masarap dito. Maano lang, matao lang pag-araw. Pero paggabi, all goods naman. Partida, weekends ngayon. Given na matao sa araw. Pero siguro pag weekdays, hindi masyado. Yung niligpit ko na lahat ng lutuan, tapos magluluto ulit ako. E di giniba ko ulit lahat ng mga niligpit ko. Gawa tayo ng breakfast natin habang tulog pa si Hana. Ano pa ba ang pwede nating lutuin dito para mabuhay? Corn beef na lang kasi para mas mabilis buksan. Ito wala eh. Nasaka ka na. Ito na lang. Ay, mga kinagkainan ng anak ko. Hindi inuubos tapos sinisiksik dito. Ay, good morning bro. Gising na pala ang aking mga kapitbahay. Good morning sa inyong dalawa. Good morning, neighbor. Kamusta ang tulog mo? Niyo pala. Sila, lagi namang masarap tulog nila. Ako kasi lagi akong bantay eh. Kasama sila. Pero nakatulog. Parang feeling ko hindi ka natulog dun. Kasi Hindi pinapakaramdaman ko kung andyan ka sa loob kanina pa eh. Talaga ba? Hmm. Wala.
bantay. Ay ano ako dyan, hindi ako nakatulog yan dahil first time niya sa Ulanan. sa tag-ulan na camping. Kuya Bet. Yan. So doon ako natulog sa passenger seat. Driver. Niga ko siyang todo. Okay naman. Kasya kami. Ayun. Okay. Siya, luto Ayun, tayo ng... tapos natulog. Okay naman yung tulog ko. Kaso nga lang, yun nga, pagising, umuulan pa rin. So ano yung mga challenges na kakaharapin mo? Oo. Ang challenge ngayon ay ang gawin ang labag sa kalooban na tupiin ang roof tent ng basa. Kasi diyan kasi talaga magsisimula magkakaroon ng yung ganyan, yung nangingitim-ngitim ng ganyan. Pero talagang ganyan talaga yun eh. Pero yung roof tent ang pinaka iniingatan ko sana. Pero pag uwi na lang ng bahay mamaya, kulating ko na lang. Tawang-tawa ako mga first timer sa anak ko. Sa bahay kasi yan, maanihan, masunod. Kung ano yung mga iniwan mo, masunod siya. Dadamputin niya yan. Basta yung mga bagay na hindi maganda sa paningin niya, parang tatay din niya. Eh ako yung nagliligpit ng, kumbaga, syempre nagka-camping ka. Yung mga gamit mo, i-ano mo yan eh, dadamputin mo, ilalagay mo sa isang lugar para alam mo kung saan mo siya dadamput ulit. Ang ginagawa niya, sinusunod niya. Kumbaga, ganun din yung ugali niya. Yung parang ugali ko rin na ayoko rin nakakita ng mga bagay na nakakalat. Yung dadamputin ko rin, tapos ayusin ko. Hindi pala maganda yung effect din pala sa iba. No? Yung ginagawa ko, hindi magandang effect sa iba. Tapos, yung ginagawa ko, pag ginawa rin ng iba, hindi rin magandang effect sa akin. Pinagmanahan. Ha? Ay, ganun mo. May ganun mo. Kasi ako ganun din eh. Yung mga gamit ko, alam ko kung saan ko nilapag. Medyo makalat ako, pero alam ko kung saan ko nilalagay. Excuse me, Pag not nawala, medyo. medyo. Sino ang taga-sunod ng kalat mo? Siya kasi ligpit talaga lagi. Yung kalalagay ko, bawa, bigyan kita ng example. Nasira yung yung pintuan ng cabinet namin sa lababo. Ah. So, aluminum yun, hindi ko kayang i-repair. Tinanggal ko yung mga tornilyo, nilagay ko sa isang sulok. Oo. Dinala ko ngayon sa repairan. Ngayon nagigets ko na yan. Dinala ko yung pinto sa gumagawa ng aluminum. Pagbalik ko, ang linis na nung area. Wala na yung tornilyo. Kasi pati yung tornilyo, special pa naman yung tornilyo. Yung, Para doon. para doon talaga siya. Kasalanan ko pa rin. Bandang mo. May nabago sa kwento mo. O sige na, magluto na tayo. Ang lulutuin natin ay corned beef. Sana mamaya pa yung gigising. Masarap. Takalimat gisingin eh. Yan yung kapag hindi mo rin ginising eh. Alauna, alas 2 ng hapon tulog yan. Pero mamaya gigisingin na natin siya. Para i-surprise siya na yung ilog ay kulay chocolate. May plano ba siyang maligo? Iyan yung sinama niya dito bro para maligo. Yung sibuyas sa timbakan namin ng mga pagkain, no, tumutubo na. Alam kung gusto mong mabuhay, pero sorry. Matik talaga pag camper ka, no? Kahit sino sigurong camper, may itlog talaga palaging dala, no? Pinakamadaling iluto. Oo, pinakamadaling luto. Aray. Parang gusto yata ni Mayor TV sumama sa atin. Hindi ba natin siya in-invite, no? Nagkamay ba? Oo, sana kung ma-invite mo lang sana. Sabi? Oo, parang ganyan. Eh kasi parang naisip pa kasi natin, matik sa kaibigan natin na yun na ano eh. Parang uulan, parang hindi siya. Nagpalusot. Hindi, tol, sorry, hindi ka namin na-invite. Alam kasi namin ano kayo, busy-busy lang kayo. Tsaka dilaw kasi yung minivan niya. Baka meron siyang kaibigan na dilaw din yung minivan. Nakita ko nga yun. Matagal na magkaibigan yung dalawang yun. Anong dahilan kung bakit kakulay nung minivan ni Jumbo yung van? Isa lang ang nakikita kong dahilan. Dahil parehong blue na yung minivan natin. Nagparehong dilaw sila para kampihan. Paano yun? Apat na nga tayo magkakasama nito palagi. Tapos may ganun tayo, may kampihan. Gumagawa sila ng issue eh. Itawid mo pa yun. Kampihan pala to. Diba? Maganda pala yun. Ganun no. Isipin mo pag bumabiyahe tayong apat na bro. Siyempre kasama na natin si Jumbo yan pag bumiyahe tayo. Kasi may minivan eh. Hindi naman na to pwedeng laging nagkakamera siya kay Mayor TV. Wala yun. Malamang magbubulihan tayo, magkakampihan tayo, dalawa magkakampi, tayong dalawa blue.
total, sabihin ko kay Mayor, sige tol, total naman, matatagal na tayong magkakaibigan. Pero kayong dalawa ni Jumbo ang pinakamatagal na magkaibigan, di ba? Tayo naman yung matagal. Tayo na naman kaibigan. magkaibigan na matagal na. So tama na magkampihan kayo, magkampihan kami. Tapos, yung camping natin bro, sa lahat ng bagay, kompetisyon. Pwede. Pagdating sa pagkain, ganyan. Yung walang ginawa ko di, meron. Sandali, kung ang kakampi ni Billy ay si Mayor, good luck kay Billy. Kompetisyon sa pagkain, Oh. si Billy lang magluluto doon. Uy, si Billy lang naman mahilig magluto dun eh. Tayo naman magluluto eh. Good luck bro, Billy. Pero abangan natin yan, no? Ako excited ako eh. Mga busy lang tayong lahat eh. Pero gusto ko makita tayong apat na with minivans na natin. Kasi yung nakaraan, nakaano pa eh. Si Itlog pa kasama ni Billy. Oo, yung Hilux na Kaya sumisweldo na siya ngayon sa YouTube. Yun Oo. yung panghuhulog niya. napakabilis ng growth niya. Maraming salamat talaga. Alam mo kung saan tayo pwede magpasalamat talaga bro? Sa mga hapon. Sa mga hapon na ano ba, mabilis magsawa. Arigatou gozaimasu. Kasi yung mga minivans natin, kasi na yan, 5 taon lang yan sa Japan, binibitawan na nila yan. Eh tayo, sanay tayong hindi bumibitaw. Eh tayo yung mga Pinoy hanggat umaandar yan. Kahit kumalas na yung kahabas at umaandar yan. Totoo yan, fact yan, na yung mga minivans na inuuwi dito sa Pilipinas, eh galing yan ng Japan na dinispose na ng mga Hapon after ng 5 taon. So kung mayroong mga bago, mga fresh na mga minivans, yun yung mga maingat gumamit. Pero yung mga halos durug-durug na umuwi dito, eh yun yung ginagamit nila sa pang-araw-araw, sa mga negosyo nila. May napanood ako na video. Ah, Ang swerte daw kapag ang minivan na nakuha mo, lalo yung mabababa yung mileage, ah. hindi umabot ng 5 taon, posible. Pero posibleng may nangyari dun sa may-ari. Tapos binenta na nila yung agad, yung minivan. Krimen? Hindi. Ano naman? Halimbawa, namatay. Yung may-ari. Hindi pala ugali sa Japan yung mamanahin ni ibibenta na nila, surplus na nila agad. So minsan kahit bata pa yung minivan, sobrang baba ng mileage, wala pang 100k, nasa surplus na agad. Ah! Dahil posibleng may nangyari dun sa may-ari. May-ari. So sana naman, hindi naman yung ganun yung kwento ng mga van natin, no? Hindi, ilang kilometro na yung van mo nung nakuha mo? Nasa 90 yun na eh. Less than 100. O, less than 100. Malamang Umabot yun ng 5 years. Buhay, Umabot malusog. na 5 years. Malusog yun. Kung ano-ano pinag-usapan. Magluto na nga tayo para pagising ni Hana, may breakfast na siya. Ako ang nagluto, ako ang nabaso. At ang breakfast natin, simple lang. Corned beef at saka tuyo. Tawag dyan ay beautiful disaster. Goods na tayo dito bro. Nak! Morning! Yung ilog mo dumi. Halika na, baba ka na dyan, magbe-breakfast na tayo. Oh. Ang baba na ka, patalikod hindi pa harap ha. Sana magka-araw para kahit pa paano mabawasan yung basa nung tent natin. Hindi kasi maganda kasi talaga to, tupiin ng basa eh. Oh. Dahan-dahan sa paa. Madulas kasi yan. May langgam pa. Wala nang langgam. Tingnan natin. Ay, dapat pala, kagabi pa lang. Anong kahapon? Naligo ka na pala. Sana hindi na pala pinigilan. Uy, patuloy sa wala. Wala. Kulay chocolate. No swimming. Pero okay lang. May next time naman. Naka na, kakain na tayo. Dream, dream, little darling. You're safe in my arms. I'll hold you tight. Sa lahat ng mga magigiting at mapagmahal na mga tatay, lagi nating tatandaan na ang pinaka-the best na blessing na natanggap natin ay ang magkaroon ng mga anak at magkaroon ng pamilya. You're safe with me. Alam kong hindi madali ang pagiging haligi ng tahanan.
umaabot talaga tayo sa pinanghihinaan tayo ng loob. Gusto ko malaman nyo na lahat ng paghihirap, pagsisikap at sipag natin, hindi yan nasasayang. Bro, salamat! Thank you rin sa pag-invite sa amin. John Engero sa YouTube, Ayun. Family Camping. Yun na talaga, no? Yun na talaga. Yun na yung tumatak sa'yo. Okay na talaga. Basta magkita tayo kung kailan tayo free, camping tayo ulit. Kasama ang ating pag-iba. Okay bro. Thank you bro, thank you. Eng fam, bye-bye! So big when Tayo mga tatay, para tayong mga bituin eh. Yung nakikita, pero minsan hindi. Pero alam nila na andyan tayo palagi para sa kanila. Bye-bye! Bye-bye po! Rekta uwi na kami ngayon mga first timers. At magsuspend pa ako ng ilang araw dito sa Bulacan. Pero syempre sa channel natin is tuloy naman yung ating biyahe. At celebrate pa namin yung Father's Day namin. O siya, see you next episode mga first timers. Life is good dito sa Bulacan. Bye bye! you're safe with me.